Isang maulan na gabi, ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Wedge Kudjam at sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politiko 90. Sorry po, Attorney Lorna Capunan nagpaumanhin kay Senator Padilla sa naging reaksyon matapos marinig ang one-sided remark ng Senator Judge. Ang bagal! 67 billion peso fund ng pagpapagawa ng classroom sa Infanta Quezon, hindi ramdam. Mayor Juanto pumalag sa usad pagong na paggasta sa DepEd budget. No budget. Hiling ni VP Sara na catering deadma kay SP Win. Saklolo, kongresista sa Cebu, nanawagan ng tulong para sa minor na biktima ng hit and run. At mga kababayang Aita sa probinsya ng Pampanga, posible nang mabigyan ng titulo ng lupa. Naging sentro ng atensyon sa ikasyam na araw ng impeachment trial ang pahayag ni Senator Robin Padilla na umaasang hindi magiging one-sided ang prosekusyon. Humantong pa ito sa paghingi ng paumanhin ng isa sa mga private prosecutor matapos masita ng senador ang kanilang hanay sa loob ng impeachment court. Narito ang Politico Update. Maganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Yan ang pahayag ni Senator Robin Padilla sa Day 9 ng impeachment trial na nagpataas ng kilay ng ilang nasa loob ng impeachment court na siyang lumikha ng ilang bulong-bulungan ng ilang taga-prosekusyon. Dahilan kaya sila nasita ng senador. Alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Aminado si Attorney Lorna Capunan, isa sa mga legal counsel for the panel of prosecutors, sila ang nasita ng senador. We're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. Pero agad namang humingi ng sorry si Capunan kay Padilla at ipinunto na hindi nila hangaring bastusin ng senador sa naging reaction nila nang marinig ang one-sided remark ng Senator Judge. May I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Sa isang pahayag na inilabas matapos ang impeachment trial, agad nilinaw ng kampo ni Senador Padilla ang nais ipahiwatig sa one-sided remark. Ayon kay Padilla, ang kanyang pahayag ay kaugnay ng mas malawak na usapin ng fairness and participation sa impeachment proceedings, partikular sa magkaibang sitwasyon ng mga witness at mga senator judge na may kinakaharap na legal na usapin. Nakitaan ang posibleng paglabag sa procurement law ang hiling ng Office of the Vice President na ipasagot sa Senado ang sarili nilang food catering sa impeachment trial. Highly questionable at irregular daw ito, sabi ni Senator Ping Lacson. Narito ang Politico Update ni Hannah T. Nagbabala si Senate Accounts Committee Chair Ping Lacson na posibleng lumabag sa government procurement law ang hiling ng Office of the Vice President. Gusto kasi nilang ang Senado ang sumagot sa gastos ng pagkain ng defense team sa impeachment trial, habang ang catering ay magmumula lang sa accredited caterer ng OVP. Ayon kay Lacson, may sarili ng caterer ang Senado na dumaan sa regular bidding process, kaya posibleng labag sa batas ang pag-accommodate sa caterer ng OVP at pagsagot sa gastos nito. May natitira pa raw na humigit kumulang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget para sa impeachment trial na pwedeng gamitin para sa pagkain ng mga gumaganap ng opisyal na tungkulin sa mga pagdinig, kabilang ang prosecution at defense teams, mga testigo, senator judges at support staff.
Walang sino mang partido ang pwedeng magdikta kung aling caterer ang kukunin ng pamahalaan nang hindi dumadaan sa prosesong itinakda sa ilalim ng New Government Procurement Act. Kinalakay na raw niya ito sa mga kapwa senador kasama si Senate President Win Gatchalian. Sabi naman ni Gatchalian, hindi nila afford ang hiling ng OVP. Dahil marami kaming committee hearings na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. Which means nagamit yung aming committee hearings sa Committee offices, sir. committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution. Ang espasyo raw sa PICC ay ilalaan para sa paparating na budget hearings dahil 3 lang ang available committee rooms ngayon sa Senado dahil sa trial. So far, satisfied naman si Gatchalian sa 3 linggo ng paglilitis dahil smooth ang pagpapatakbo ni Presiding Officer Cheese Escudero. Hindi naman inaasahan ni Gatchalian na tatalakayin ng Pangulo ang impeachment sa ika-5 sona niya sa Lunes dahil tungkulin daw itong ginagampanan naman ng Senado. Sa halip, inaasahan niyang sana matalakay ang pag-jumpstart ng ekonomiya ngayon sa gitna ng pag-downgrade umano ng economic growth. Posible raw itong makaapekto sa poverty rate ng bansa, kabilang ang unemployment. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionario News Channel. Umani ng samut-saring reaksyon ang pa-catering request ng OVP. Ilang mambabatas ang hindi pumabor sa kahilingan ng PISE. Narito ang politiko update ni Jerome Villanueva. Tumaas ang kilay ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Percy Sendanya nang mabalitaan ng request ni Vice President Sara Duterte. Gusto kasi ng kampo ni VP Sara na payagan silang magdala ng sariling catering at ipasagot sa Senado. Sa isang Facebook post, agad pinahagingan ni Congressman Sendanya ang bise at sinabing mas concerned pa raw si VP sa catering kesa sa trial. Aniya, si VP Sara yung kaibigan mong nag-RSVP ng 10 pero demanding pa sa buffet, blood bath gusto o birthday party. Sa isang punto, sinabi pa niyang kung tutulong ang prosecution sa defense, pwede na kaya silang pumila sa pabuffet. Nang tanungin ng Senate media si Senate President Win Gatchalian sa hiling ng OVP, ang ending, hindi sila nag-win. Wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense. We cannot afford it, in short, no, because nga we will have to rent space in PICC. Paliwanag ni SP Win, dahil sa nagagamit ang maraming committee rooms sa Senado dahil sa impeachment trial, kakailanganin ng Senado na magrenta ng mga silid sa Philippine International Convention Center para sa isasagawang budget committee hearings. Magsisimula niya ito sa kalagitnaan ng Agosto hanggang sa matapos ang Bicameral Conference Committee. Ani SP, hindi pa niya na ipapaabot sa bise ang desisyon dahil isinasapinal pa ang mga ugnayan para sa upcoming budget deliberations. Sinusubukan pa ng Billionario News Channel na kunin ang reaksyon ng OVP sa desisyon ni SP Win. Para sa Politico Nightly, Jerome Villanueva, Billionario News Channel. Habagat nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya ng Sarangani. Mabagal na paggasta ng DepEd sa 67 billion peso fund na pampagawa ng classrooms. Pinalagaan ng Mayor ng Infanta.
Rumaragasa at naglalakihang baha ang sumalubong sa ilang residente ng Sorsogon Region ngayong araw. Dahil yan sa malawakan at malalakas na pagulan na dulot ng habagat na hinahatak ng bagyong Quiapo. Sa Glan, Sarangani, ang isang bahay nilamon ng rumaragasang baha. Walang nagawa ang mga residente ng Purok Riverside, Barangay Poblasyon, kundi panoorin ang pag-anod sa bahay. Maging puno ng niyog, hindi nakaligtas sa nagngangalit na kalikasan. Kumaripas naman ang takbo ang ilang residente ng Barangay Nomo sa Maasim, Sarangani. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Kanya-kanya silang bitbit ng gamit. Sa Malapatan, Sarangani, nagkabitak-bitak ang isang tulay dahil sa matinding ragasa ng baha. Pinahinto tuloy ang mga sasakyan na dumaraan sa Sapu Masla Bridge na nagparalisa sa bayan. Sa General Santos City naman, nagngangalit na alon ng baha ang bumulaga sa mga residente ng Barangay Kalumpang. Halos umapaw na ang ilog at labis na kinabahala ng mga residente roon. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ngayon ang alkalde ng Glan sa Sarangani. Magandang gabi, Mayor Victor James Siap. Mayang gabi, Mayor. Mayang gabi, Dexter. Sir, kumusta ang kalagayan ngayon dyan sa bayan ng Glan ng Sarangani na alam naman natin matindi ang pinagdaanan nyo doon sa nagdaang magnitude 7.8 na lindol? Oo, sunod-sunod ang kalamidad namin ditong nangyari sa bayan namin. Una yung lindol, tapos sinundan na naman kami ng baha. Aha. Mayroon po bang paglikas na ginawa sa mga residente ngayon dyan sa bayan at may mga areas na ba kayong natukoy kung naapektuhan sila ng mga pagbaha? Dito sa Barangay Poblasyon sa Purok Riverside, merong 50 families na nag-evacuate natin ngayon. May 2 bahay na naanod sa tubig, naanod ng baha. Pero yung ibang mga barangays ko, may preemptive measures na kami. Pina-evacuate na namin na last week pa dahil sa mga daming din namin nung lindol na kinakabahan namin na mag-release ng tubig. Oo. Initially, Mayor, may natanggap pa na bang informasyon kung may mga nasugatan, nasawi o nawawala dahil dyan sa mga pagragasa ng baha sa inyong bayan? So far, sa awa ng Diyos, wala namang nasaktan, wala ring nasawi. Problema lang namin yung mga roads namin na maraming landslide, yung roads na yung tulay na para makapasok sa Glan, galing Jensan, hindi na makakapasok dahil naputol nga yung approach ng tulay natin doon. At saka sa isang barangay ko, yung boundary namin din ng Malapatan, dumaan ako kanina, nag-uumpisa ng mag-landslide. So, kasyang-kasya lang yung maliit na sasakyan na makadaan. So, yung mga malalaking truck hindi na makakadaan kasi maraming bato. So, I hope that tomorrow DPWH will remove ng mga bato doon ng mga malalaking landslide natin. Oo. Ito, nakikita natin sa video si Vice Mayor mukhang nag-iikot kanina dyan sa ilang area. Ano na po ang na-report na iparating niyang update po sa inyo, Mayor? Yun nga, yun sa Barangay Poblasyon. Yun yung isang inikot ni Vice na merong 2 bahay na naanod. Meron tayong 50 families na naka-evacuate ngayon sa school, Okay. sa Glan Central Elementary School. Tapos yung isang binisita ni Vice is yung Barangay Mudan, which is may preemptive evacuation na tayo Evacuation na doon. rin, So, oo. wala na rin tayong masyadong problema doon. Okay. Sa yung Barangay Kyugam namin, Barangay Ilaya, Sitio Kyugam, yun din binisita ni Vice kanina, pinapunta ko sa kanya. Yung isang road doon leading to 3 barangays, malapit na ring maputol. Oo. Anong Pero ilog to, nakakadaan pa Mayor, naman. itong pinuntahan ni Vice kanina, yung may bahay na, yung bahay na tinangay? Anong ilog yan dyan sa Glan? Glan River po. Glan River, yan yun, oo. Yan yung pinakamalaking river namin. So umapaw na ba yan, Mayor? Sa ngayon, hindi naman. Umapaw siya kanina, hanggang baywang ang tubig. So, yun nga, matagal ko nang nirereklamo sa DPWH yan, na yung flood control sana nila is madagdagan ng pataasan ng konti. Kasi pagka malakas ang baha,
umaapaw talaga siya. So, ibig Oo. sabihin, mababa masyado yung flood Silted control na. na nagawa nila. Oo, silted na yung Glan River. Hindi naman siya silted, pero yung river control na ginawa nila is Ah, kulang sa height, medyo Oo. mababa. Kaya pag tumataas yung tubig, madali siyang lumalagpas doon sa river control. oo, kaya yung mga area kung saan nandun yung mga kabahayan, inaabot na talaga ng baha kapag umapaw talaga yung ilog na yan. Yeah, pag medyo malakas ang ulan, palagi po yan nangyayari na umaapaw at nag-evacuate palagi yung mga tao. Mhm. Mayor, nung nakaraang buwan, may malakas po na lindol na yumanig dyan sa Sarangani at kabilang kayo sa mga lubos na naapektuhan. Paano po yung nagiging rehabilitasyon ngayon? Lalo na, hindi lang ito ngayon yung malakas na pag-ulan na nangyari dyan. Noong mga nakaraang linggo ay may mga pagbaha din na nangyari. So, paano po yung pagbangon ng ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol? Yan ang pinakamalaking problema ko ngayon, Dexter, no, sa bayan ko. Sa pagbangon namin, dahil yung bahay na nasira noong lindol, to be exact, is 5,399. Mhm. So, nadagdagan pa tayo nung baha, so nagiging 5,956 na ang bahay na totally damaged. So, yun ang pinoproblema ko ngayon kung paano ko sila matulungan. So, umaasa tayo sa tulong sa mga NGOs, mga private companies, Mhm. mga kaibigan natin na nagbibigay ng mga yero, mga plywood. So, ito yung pinaka-challenge ko ngayon na sumasakit ang ulo ko, kung paano ko ito sila maibalik, no? Kasi halos lahat ng barangay ko mayroong mga evacuees, no? Sa mga evacuation center. Oo. Dahil wala na silang bahay na mauuwian. Nako. Mayor, may anunsyo ba kayo? May pasok ba bukas doon sa mga estudyante natin diyan at mensahe niyo po sa ating mga kababayan diyan sa Glan. Go ahead po. Wala kanina walang pasok, bukas wala ulit pasok po Mhm. sa buong bayan ng Glan, all levels po, high school and college and elementary po. Okay. Amping mo diha, Mayor. Daghang salamat. Mayong gabi. Mayong gabi, daghang salamat. Si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap. Nanindigan ng Foreign Affairs Department na wala itong nilalabag na provisional agreement sa China. Sa inilabas sa pahayag ng ahensya ngayong Day 3 ng ASEAN 2026, sinabi ng DFA na ang kasunduan noong 2024 ay naglalayong maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa paghahatid ng pagkain, gamot, krudo at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipinong sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre. Binigyang diin ng ahensya na hindi nito kinikilalang anumang foreign jurisdictions sa Philippine waters. Wala rin sa 2024 Provisional Understanding na kailangan pang humingi ng permiso ng Pilipinas sa China kung magsasagawa ng rotation at resupply o RORE mission sa West Philippine Sea. Muli ring iginiit ng DFA na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng ahensya, magpapatuloy ang RORE mission sa BRP Sierra Madre sa kabila ng insidente ng pamumukpok sa Ayungin Shoal. Habang kinakawawa, mas lumalakas pa. Yan ang paniniwala ni Pulse Asia President Ronald Holmes sa patuloy na pangunguna ni Vice President Sara Duterte sa latest Presidential Preferences Survey. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Holmes na posibleng nakatulong ang naratibong biktima ng political persecution si Duterte. Mula 43% noong unang bahagi ng taon, 49% na ang pabor na maging Pangulo si VP Sara sa 2028. Base sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong June 28 hanggang July 3. Pumangalawa naman si dating VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 26%. Sa pagkabise naman naungusan ni Senador Bongo si Senador Robin Padilla. Paliwanag ni Holmes na split ng dalawa ang Mindanao vote pero mas mataas ang suporta para kay Go sa Metro Manila. Samantala, posible namang sa Agosto o Setyembre sasagawa ang sunod nilang election survey.
That's the thing that they've been playing up, political persecution from the arrest of the former president to the investigations in Congress, in the lower house, in the House of Representatives. Handa ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC na harapin ang investigasyon sa paggastos ng pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Nanindigan ng panel na naka-audit at fully accounted ang nasa 2.08 billion pesos na pondo. Anila, kapag formal nang gumugulo ang inquiry, lalabas sila ang mga dokumento ukol dito. Dagdag pa ng panel, may sertifikasyon sila mula sa Philippine Sports Commission na fully liquidated ang bilyong-bilyong pondo. Inaudit pa ito ng PricewaterhouseCoopers Isla Lipana and Company. Dinipensahan ni FISGOC President and Chief Operating Officer Tats Zuzara ang pagtayo ng New Clark City Sports Complex. At sinabing patuloy itong ginagamit ng mga atleta. Matatanda ang naglunsad ang NBI ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng SEA Games. Kinundinaho ni Makati City Mayor Nancy Binay ang pagbaril kay Barangay Kagawad Attorney John Ilad J.Y. de Ocampo sa lungsod ng Makati kaninang umaga. Sa kanyang pahayag, agad niyang inatasan ang Makati Police na tukisin ang mga responsable sa shooting incident. Hinikayat naman ni Binay ang publiko na makipagtulungan sa investigasyon sakaling may nalalaman sa nangyaring insidente. Dagdag pa ng alkalde na mas pinaigting naman ang presensya ng pulisya sa Santa Cruz at makarating na barangay bunsod ng nangyaring insidente. Nakiisa rin si Binay sa pagbibigay ng panalangin sa nabaril na kagawad habang patuloy itong nagpapagaling sa pagamutan. Lininaw ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hindi gagamit ng community water ang Pacsilica Project sa New Clark City. Sabi ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang, hindi makikipagkompetensya sa supply ng tubig sa mga komunidad ang proyekto. Sa halip, gagamit ng rainwater o tubig ulan at surface water harvesting. Plano rin nilang mag-recycle at mag-treat ng tubig para sa proyekto. Matatandaang pinalagan ng ilang civil society group ang pagtatayo ng 1,619 hectare na economic security zone sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Anila, magdudulot lang ang US-initiated project ng land grabbing, resource extraction at militarization sa rural areas. Sa Infanta, Quezon, nagtitiis ang mga guro at estudyante sa makeshift classrooms na tinawag nilang banlat. Ang iba naman nilagyan lang ng plywood para maraming makagamit. Sigaw ni Mayor L.A. Ruanto, anyare sa 67 billion pesos na pondo pampagawa ng bagong classrooms. May politiko update si Nilo Dagos ng Abante. Nasa na ang mahigit na 67 bilyong pondo para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Yan ang mariing tanong ngayon ng munisipalidad ng Infanta, Quezon sa Department of Education o DepEd. Sa gitna ito ng matinding kakulangan sa silid-aralan kung saan napipilitan na nilang mag-aaral na magpayong sa loob ng klase kapag umuulan at magtiis sa sobrang init sa tinatawag na banlat o makeshift na classrooms. Hindi na kayang manahimik at magtiis ng pamahalaan lokal ng Infanta, Quezon. Ayon kay Mayor Lord Arnel L.A. Ruanto, umabot na sa mahigit na 100 silid-aralan ang backlog sa kanilang bayan bukod pa sa mga condemned classrooms na dapat nang gibain dahil sa peligro sa mga estudyante. Dahil sa kawalan ng silid-aralan, napilitan ng mga guro na mag-aaral na gumamit ng makeshift classrooms o yung tinatawag na banlat, habang ang ibang silid naman ay hinahati lamang ng plywood para magkasya ang dalawang klase. Nakikita mo yung sitwasyon ng mga bata ngayong panahon ng Super El Nino. Yung mga makeshift classrooms, halos paghubad na yung mga bata dahil sa sobrang init. Pagdating naman ng tag-ulan, basang-basa sa mga makeshift classrooms. Imagine yung isang pinakita ko dun sa Senate po kanina, kailangan pang magpayong sa loob ng classroom dahil nababasa sila. Sa ginanap na Senate hearing kanina na dinaluhan ito, pinalaga ni Mayor Ruanto ang mabagal na paggasta at pagpapatayo ng classroom ng DepEd sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamalaking pondo sa kasaysayan na pumalo sa mahigit na 1 trilyon, kabilang ang 67 bilyong pondo para sa mga bagong silid-aralan.
Nakakatakot at nakakalungkot niya na kalahating taon na ang nakalilipas, ngunit wala pa rin nararamdamang pagbabago sa karamihan ng mga probinsya. For the first time in history, DepEd is claiming to have the highest budget ever. Pero nagtataka ako dahil mahigit kalahating taon na doon sa mga lugar namin, at maraming mga lugar, majority ng mga lugar, wala pang classroom na nasisimulan. With its 67 billion funding for construction of new classrooms. Hindi dapat pinag-aantay yung mga kabataan natin. Kawawa po talaga. Dahil sa limitadong humigit kumulang na 4 na milyong Special Education Fund ng Infanta, ginagawa na ng LGU ang lahat ng paraan gaya ng construction by administration, tulong mula sa pribadong sektor at paglulunsad ng Adapt a Classroom Challenge. Ngunit giit ng alkalde, hindi sapat ang pondo ng LGU kaya't dapat nang pabilisin ang implementasyon ng pambansang pamahalaan. Suportado din ng alkalde ang sinusulong na Classroom Acceleration Program Bill upang mai-download sa mga LGU at sa mga local school board ang pagpapatayo ng mga silid-aralan para sa mas mabilis at transparent na proseso. I do not want to take blame pero kailangan namin ng accountability. Magbabalaman ng ilang senador na posibleng tabasan o bawasan ang pondo ng DepEd sa susunod na budget hearing dahil sa mabagal na paggastos. Ang sigaw ng mga lokal na pamahalaan gaya ng Infanta, pabilisin ang aksyon para hindi ang mga estudyante at guro ang patuloy na magdusa sa loob ng mga silid-aralan. Para sa Politico Nightly, Nilo Dagos, Abante. Mahigit 3 dekada nang naninirahan sa kanilang komunidad ang maraming katutubong Aita sa Porac, Pampanga. Pero hanggang ngayon, wala pa ring titulo ang lupang kanilang tinitirhan. Ngayon, kumikilos na ang pamahalaang panlalawigan upang mabigyan sila ng katiyakan sa kanilang paninirahan. Narito ang Politico Update ni Gracie Rutaw ng Abante. Matapos ang higit 3 dekadang paghihintay mula nang pumutok ang Mount Pinatubo, isinusulong ngayon ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang pagpapatitulo ng lupang tinitirhan ng mga katutubong Aita sa Katutubo Village sa Barangay Planas, Porac, Pampanga bilang bahagi ng pagsisikap na mabigyan sila ng katiyakan sa kanilang paninirahan. Ito ang naging tugon ng Kapitolyo matapos dumulog ang mga residente sa tanggapan ni Governor Lilian Nanay Pineda para ilapit ang kanilang kahilingan hinggil sa seguridad sa kanilang lupang matagal ng tinitirhan. Ayon sa pamahalang panlalawigan, kasalukuyan ang inaaksyonan ng proseso ng pagpapatitulo para matiyak ang legal na pananatili ng mga katutubong Aita sa lugar. Kasabay ng plano sa pagpapatitulo, nakatakda ring magpatayo ang Kapitolyo ng isang daycare center sa Katutubo Village sa oras na maisakatuparan ang legalisasyon ng lupa. Layunin nitong mabigyan ng ligtas at maayos na pasilidad sa pag-aaral ang mga batang katutubong Aita. Ayon kay Dino Abuque, isang miyembro ng komunidad, mahalaga ang inisyatiba dahil magbibigay ito ng seguridad hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon kundi maging sa mga susunod pa. Matatanda ang maraming pamilyang katutubong Aita ang nawalan ng tahanan at napilitang lumikas matapos ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Sa loob ng mahigit 3 dekada, marami sa kanila ang nananatiling walang titulo sa mga lupang kanilang tinitirhan. Para sa Politico Nightly, Gracie Rutaw, Abante! Alamin naman natin ang mga galaw ng mga politiko sa pagbabalik. Politico Nightly. Sa ating politiko lokal, sa Baguio City, papalitan ng pamahalaang lungsod ang mga sirang tactile paving matapos madiskubring ang mga naunang nailagay ng DPWH hindi umano pasado sa international standards. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, gagamit ang lungsod ng mas ligtas at non-slip na tactile tiles upang mas mapabuti ang accessibility para sa mga may visually impaired. Makikipagtulungan din ang pamahalaang lungsod sa Persons with Disability Affairs Office at sa mga visually impaired residents upang matukoy ang mga lugar na dapat unahing lagyan ng tactile paving. Yung talagang international standard
Kasi nga, naisahan tayo dun eh. Di ba? Only to find out na hindi pala yun standard. Reject pala yun. Yung dating nailagay ng DPWH. But we were assured, ang local government, na yun yung standard. But when we did our research, lumalabas na reject pala yun. That's why we're doing our best na mag-apply ng mga kung ano-ano mga pintura para maging safe siya. Inanunsyo rin ni Magalong ang 250 million pesos na multi-year sidewalk improvement project para makapagpatayo ng mas ligtas, mas accessible at internationally compliant na mga bangketa sa buong lungsod. Sa Cavite, inilapit ng pamalaang panlalawigan ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga residente ng Tanza sa pamamagitan ng Cavite Service Caravan. Pinangunahan ni Governor Abing Remulla kasama ang iba pang mga opisyal ng lalawigan ang aktibidad na nagbigay ng iba't ibang serbisyo. Yung Cavite Service Caravan. Napakalaking tulong po ito sa ating mga kababayan. Marami po tayong libreng serbisyo publiko, kagaya ng medical and dental mission, job fair. Meron din po tayong legal aid services, seedlings distribution. Meron din po tayong social welfare assistance sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong, livelihood at cooperative programs, at veterinary services. Kasabay nito, nag-turnover din ang pamalaang panlalawigan ng 20 na ambulansya at 10 bokyo sa lokal na pamahalaan ng Tansa upang mapalakas ang paghahatid ng serbisyo sa mga residente. Ayon sa provincial government, layunin ng Cavite Service Caravan na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga komunidad at mas mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Caviteño. Nananawagan si Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan sa publiko na tumulong sa pagkilala sa suspect ng isang hit-and-run incident sa Lapu-Lapu City, kung saan isang batang biktima ang naiwang sugatan sa kalsada ng nasabing insidente. Patuloy na ring tinutugis ng mga otoridad ang driver ng nasabing sasakyan. Yan ang politiko update ni Carol D. Isang bata ang malubhang sugatan matapos mabangga ng isang sasakyan na umano'y pumasok sa isang one-way road sa Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City. Nakuna ng CCTV ang insidente kung saan makikitang sumalpok ang sasakyan sa isang traffic sign sa gitna ng kalsada na kinauupuan ng dalawang bata. Tinamaan at tumilapo ng isa sa mga ito habang mabilis namang tumakas ang driver suspect. Nakakonfine pa rin ang bata sa pediatric ward ng Lapu-Lapu City Public Hospital at patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Inaasahan naman na makakauwi rin ito kapag tuluyang gumanda na ang kondisyon. Samantala, sa background check, napag-alamang ang biktima ay may 5 kapatid at ang kanilang ama na isang e-bike driver ang nag-iisang nagtataguyod sa pamilya. Umaasa naman ang pamilya na madakip ang driver para mapanagot sa nilabag na batas trapiko at sa pagtakas matapos ang insidente. Patuloy ang panawagan ni Congressman Ahong Chan sa sinumang may impormasyong tungkol sa sasakyan o sa driver na lumantad at makipag-ugnayan sa mga otoridad para mabigyan ng hustisya ang biktima. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante. Napigilan ang isang nakatakdang karera ng kabayo sa Liliw, Laguna. Yan ay matapos maghain ng reklamo ang isang animal welfare group. Ang detalye sa Politico Update ni Ronilo Dagos ng Abante. Nagbunga ang reklamo ng People for Ethical Treatment of Animals o PETA matapos ipatigil ng mga otoridad ang nakatakdang iligal na karera ng kabayo sa Barangay Novaliches sa Liliw, Laguna na dapat sana isasagawa nitong nakaraang July 25 bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang piyesta. Ayon sa PETA, agad silang sumulat kay Liliw Mayor Ildefonso Monleon at nagpaabot din ng liham sa Bureau of Animal Industry, sa Municipal Agriculture Office at sa lokal na himpilan ng PNP dahil maaari may paglabag
sa Animal Welfare Act at isinasagawa ng walang pahintulot ng Philippine Racing Commission. Sa loob lamang ng 24 oras, kumilos ang mga kinaukulang ahensya at tuluyang kinansila ang aktibidad na ayon sa PETA ay kauna-unahang pagkakataon sa bansa na napigilan ng isang iligal na karera ng kabayo bago pa man ito maipasagawa. Ipinaliwanag ng organisasyon na ang mga kabayong ginagamit sa karera ay napipilitang tumakbo ng sobrang bilis na maaaring magdulot ng matinding pagkapagod, stress at malulubhang pinsala. Matagal lang naging bahagi ng tradisyon ng ilang bayan ng Laguna at Quezon, partikular sa mga komunidad sa paligid ng Bundok Banahaw, kabilang ang Liliw, Mawayhay, Lukban at Tayabas. Ang pagdaraos ng karera ng kabayo ay kadalasang isinasagawa mismo sa mga national highway bilang tampok sa pagdiriwang ng pesta. Sa kabila ng matagal nang nakaugaliang pagdaraos ng ganitong aktibidad, inaasahang magiging sentro ng diskusyon ang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng lokal na tradisyon at mahigpit naman na pagpapatupad ng batas para sa kapakanan at proteksyon ng mga hayop. Para sa Politico Nightly, Nilo Dagos, Abante. Sa Davao de Oro, sinanay ang mga young entrepreneurs sa Davao de Oro sa cybersecurity at digital literacy upang mas mapalakas ang kanilang kaalaman sa ligtas na paggamit ng digital technology. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tinalakay sa training ang pag-iwas sa mga online scams, cyber attacks at ang wastong pagprotekta sa personal at negosyong impormasyon. Ayon kay Governor R.M. Mabanglo, layunin ng programa na maihanda ang mga kabataan sa mas ligtas at responsableng paggamit ng digital platforms habang pinapaunlad ang kanilang mga negosyo. Sa Mandaluyong, naghatid ng masustansyang regalo ang pamahalaang lungsod ng Mandaluyong sa mga pasyente ng Mandaluyong City Medical Center bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-52nd Nutrition Month sa pamamagitan ng Nutrition and Dietetics Department na bahagi ng mga prutas sa mga nakakonfine na pasyente bilang pagtataguyod ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Ayon sa pamahalaang lungsod, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng mga programang nangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat Mandalenyo. Bago kayo mahimbing, ito muna ang pampa-feel good. Good vibes naman tayo sa pagbabalik. Politico Nightly. Oras na para sa ating Politiko. Sino itong politiko na nabistong ng bababae dahil sa kanyang smartwatch? May smartwatch ka ba? Ay, wala. Baka mamaya matrace daw. Ayon sa ating Polybird, kung looks ang pag-uusapan, abay, hindi daw talaga habulin ng chicks ang datingan ni politiko. Pero dahil may dalawang P, pera at pwesto, ay nakakabingwit ito ng dilaw. Sabihin na nating may benefits kasi ang pagiging jowa ni politiko. Paano ba naman kasi may trabaho na sa City Hall, o ibig sabihin na may ano yan? Taga-syudad ito, city official. May generous allowance pa mula kay politiko. Yung si girl, nagtatrabaho sa City Hall. City Hall. Dahil dito, kahit walang pasok, present pa rin sa trabaho si politiko, kasama ang chicks na staff. Dahil mukhang may ibang pinapasok daw ito kapag weekend. Nako. Pero, hindi naman tumagal ang maliligayang araw ni politiko at ng chicks na staff. Nang mabasa ni Mrs. ang messages sa kanyang Apple Watch, yari ka, kung saan nandoon ang mga resibo ng mga labing-labing ni politiko at ng kanyang number 2. Na-confirm pa nga na kahit bodega, ginawang love nest ng dalawa. Aba! Pero kahit booking na, may pagpapalusot pa si politiko sa kanyang misis, ha? At panay-panay ang giit na
nag-iisa lang si Missy sa kanyang puso. At chismis lang umano ang kanyang bebe time kay number 2. Nako, lumang tugtugin na yan. Ay, pero maganda yung ano, kanya lang wala akong Apple Watch. Wala akong Hindi ako, relo, hindi, wala. Wala akong Apple Watch. Kasi minsan na ano yun, pwede mong iset, tawag doon, mag-alarma sa'yo kung panahon na ng tulog o kung kailangan mong tumayo na matagal ka nang nakaupo. Kasi ang bagong smoking daw ngayon is sitting. Kasi walang exercise na. Like nakaupo lang. So yun, magpapaalala sa'yo. Pero check na din, baka mamaya nare-record din yung mga... Baka hindi, kasi naiwan niya siguro, ibang relo ang suot niya. Iba yung suot. Kaya huwag mag-iwan ng ebidensya. Ang clue! Yan, ito na yung clue. Si Politiho may letrang O. Parang bingo lang yun. Sa letrang O. Ang sa kanyang pangalan doon sa kanyang kabuuan ng kanyang pangalan, meron siyang letrang O. As in, oh my gosh. Oh, lala. Oh, lala. Ayan. Kaya hula na kayo, hulaan na. Dito sa ating comment section, pwede nyo pong ilagay ang inyong maling sagot. At bago po tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Proud na ama ng lungsod ng Muntinlupa City, si Mayor Rufy Biazon. Yan ay pinaigting pa ng isang honest na estudyante. Ayon kay Mayor Rufy, imbes na iuwi, pinili ng isang grade 7 student mula sa Muntinlupa na isauli ang napulot niyang iPhone 17 Pro Max. Pinuri ni Mayor Rufy Biazon ang estudyanteng si RJ Ibarbia. Yan, si RJ, na isang scholar ng lungsod dahil sa pinakita niyang katapatan at integridad. Ayon kay Biazon, mas mahalaga pa rin ang magandang pag-uugali kaysa anumang mamahaling gamit. At umaasa siyang mas marami pang kabataang Montelupeño ang magiging tulad ni RJ. Uy, very good yan, mga estudyante natin. Mukhang may namimiss si Bulacan Vice Governor Alex Castro, na lalo pang pina-obvious ang kanyang video sa social media. Paano ba naman kasi wala na naman sa kanyang piling si Missy sa video? Napasenti sa pagkami si Vice Gov kay Sex Bomb Sunshine na busy sa Canada sa kanilang world tour. Pero ika nga nila, this would suffice for now. Ang atake ni Vice Gov na binilikan na lang muna ang sweet photo booth moment kasama si Mrs. Oy, napaka-comment naman si Sex Bomb Sunshine ng I miss you sa post ni Vice Gov. Ganun ba? At ito naman, kakaibang SL. Ay, ang budol ni Siquijor Governor Jake Villa sa mga netizen. Kung pagod na niya sa trabaho, baka oras na para mag-file ng SL. Ginawang masaya ni Gov. Jake Vincent Villa ang pagpopromote ng turismo sa Siquijor sa pamamagitan ng witty na linyang magpa-approve ng SL. O hindi sick leave, kundi Siquijor leave. Yeah. Ayan. Kita sa video ang crystal clear water ng Siquijor na very relaxing ang island vibe. Kaya kung approve na ang SL mo, siguraduhin sick leave, as in SIQ, Siquijor leave talaga ang destinasyon. Ang ganda dyan, Hindi pa ako nakapunta dyan, pero maganda dyan. Oo nga, ayan. Siquijor. Turquoise yung water. Pero yung atin hong mga kababayan nandyan sa may bahagi ng Sarangani, Saglan, Oo. Ingat po tayo, Pati sa Jensan. Nakita Pati mo yung kanina, Jensan. yung rumaragas ang tubig, doon sa may area ng Kalumpang. Laging, binabahayan palagi, pero hindi Bahay ganun. Ngayon ko talaga. lang nakita yung ganun kalakas na pagragasan ng tubig. Baka may naipon doon sa taas. Hindi, maayos ba yung daluyan ng tubig? Yun din. Nakita Diba? mo yung parang naging maliit na lang yung yung flood control dike doon sa di ba? Napagitnaan, lumagpas pa. Kasi, dahil tuloy-tuloy yung ulan, hindi yan yung habagat dahil hinihila yung weather hinihita, system oo. ng
Bagyong Quiapo. O, paakyat yung mga pag-ulan na yan sa mga susunod na araw, baka umakyat pa papunta ng Visayas habang pataas din ang pataas yung bagyo. Ganun yung ano niya eh. Mukhang weekend aabot ng Metro Manila yung mga pag-ulan. So, posible sa Lunes sa zona ni 5th zona? Fifth, ano? Magiging Fifth maulan zona, din. magiging maulan ni PBBM. Kaya ingat-ingat dun sa mga dadalo sa mga rally, kung may mga lakad kayo na hindi naman importante. Ayan. Doble traffic yan. Sick leave. Sa Sikihor. Sikihor lang magsisikihor. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. At ako naman si Wedge Cudyamat. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.